Whoosh! Sa isang malinaw na gabi, isang nahuhulog na bituin ang tumawid sa kalangitan at bumagsak sa isang palumpong. Nang maglaho ang liwanag, lumitaw ang isang malabo at mistulang anyong tao. Saan? Laminggaling si Zuofan sa paligid, sa mga halaman at sa katahimikang nakakaakit. Para itong paraiso, walang bakas ng dumi na sumisira sa ganda nito. Sa gitna ng parang, may malinaw na lawa. Ang perpektong ibabaw nito ay nagdudulot ng kakaibang kapayapaan sa kanya. Umupo si Zuofan at hinawakan ang tubig. Nag-alon ang malinaw na lawa, at lumitaw ang refleksyon ng dalawang tao. Isa sa kanila ay isang batang Panginoon na nakasuot ng puting robes, kilala sa dangal at ganda ng tindig. Ang isa naman ay may mabagsik na mukha. Habang naglalaro sila ng chess, kapwa kalmado ang kanilang mga mata, alam na nila kung paano magtatapos ang laro. Alam niya kung sino yun, ang Heavenly Sovereign. Huminga ng malalim si Zuofan, anong lugar ito? Ang lawa ba ang nagbabantay sa Heavenly Sovereign? At hindi niya ito nararamdaman? Ano ba ang nangyayari? Karaniwan, matalim ang pandama ng mga Sovereign. Nakakonekta sila sa mundo at mararamdaman ang sinumang tumitingin sa kanila. Mangkahi, natalo ka na naman. Ang refleksyon ng Heavenly Sovereign ay naglagay ng huling piraso, at sinabi sa kabilang panig, ito na ang ika-79 na mong laro na walang panalo. Hindi ba sapat na ito? Younger brother, nagkaroon ba ng nakababatang kapatid ang Heavenly Sovereign? Tinawag rin ba niya ako ng ganoon? Paano may isa pang ganoon? O baka mahilig lang siyang tawagin ang lahat ng ganoon? Tinuturing mo bang kapatid ang sarili mo habang pinapatay mo ang iba ng kamay mo lang? Pinanood ni Zuofan, ngumiti ang lalaki sa puti, at iniling ang kamay, tinatanggap ko ang aking maliit na kakayahan at pagkatalo, hahaha. Ano bang maliit? Ang umabot sa aking antas at maglaro ng chess ay isang bagay na may kasanayan. Tumindig ang Heavenly Sovereign, ako'y naglalaro para sa mundo, para sa cosmos, isinasakatuparan ang aking landas. Pareho nating nauunawaan ang Heavenly Daos at naabot ko na ang Sovereign Stage. May 8 iba pang nakamtan ang kanilang landas. Bilang Sovereign ng Heavenly Daos, sisimanggan ko, nararamdaman ko ang mga batas ng mundo, at tanging 10 Sovereign lamang ang maaari. Kailan mo maabot ang iyong landas at kukunin ang huling pwesto? Ngumiti ang lalaki sa puti, darating kapag dumating. Kapag dumating, marumi ang landas mo sa dami ng emosyon at hindi kailanman magtatagumpay. Upang maabot ang iyong landas, kailangan mong maging tulad ko at itakwil ang lahat ng sagabal. Oh, elder brother, napakadagmatik mo. Tumayo ang lalaki sa puti na may ngiti, ang 9 serenities at iba pa ay naabot ang kanilang landas sa kabila ng dami ng emosyon, hindi ba? Ang Sovereign Stage ay walang kinalaman sa emosyon mo, hahaha. Katapusan na ng iyong peke ngiti. Tumitig ang Heavenly Sovereign at itinaas ang ulo, ang langit ang pinakamataas, at ang lupa ay nasa ibaba. Ang Heavenly Daos ay sukdulan. Nauunawaan natin ang Heavenly Daos at dapat walang puso. Lahat ng iba ay nakaunawa sa landas ng tao. Ang tao ay nasa lupa, sa ilalim ng Heavenly Daos. Ang hirap ay parang langit at lupa. Pinili tayo ng mundo para maunawaan ang Heavenly Daos. Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga mabababang Sovereign. Naging seryoso ang lalaki sa puti, makapangyarihan ang iyong landas sa kawalan. Ngunit huwag mong baliwalain ang landas ng iba. Kung walang puso ang mundo, bakit niya tatanggapin lahat sa nilikha? Ipinapakita nito na ang tao ang hindi nakakaunawa sa pagmamahal at emosyon ng mundo. Ang Heavenly Daos ay hindi walang puso. Dahil kung yun ang kaso, hindi yun tunay na Heavenly Daos. Tanggapin ang lahat ng nilikha. Sa panaginip mo lang, tinukso ng Heavenly Sovereign, unang dumating ang mundo, saka ang lahat ng iba pa. Ang mundo ay walang hanggan, habang ang lahat ng iba ay hindi. Ibig sabihin, laging nandyan ang mundo, gumagalaw ayon sa sariling batas, habang ang mga nilalang dito ay props lang sa entablado. Lahat ng nilalang ay nakadepende sa mundo, ngunit ang mundo ay malaya. Walang puso ang mundo, kaya itigil mo ang paghahalo ng Heavenly Daos sa sangkatauhan. Kaya ka natigil sa pag-abot ng landas mo. Nakangisi ang lalaki sa puti. At paano kung may emosyon ang langit? Imposible, sinasabi ko lang kung sakali. Ang langit na may emosyon ay pagkabulok. Ang mundo na may damdamin ay kapareho lang ng ordinaryo at makamundo,
hindi magtatagal. Ang Heavenly Sovereign ay nagsalita ng may katiyakan, huling paalala, isa na lang ang natitirang pwesto para sa Sovereign. Mas mabuti pang magmadali ka. Umalis ang Heavenly Sovereign na may inis. Nag-atubili ang lalaki sa puti. Napakunot noo si Zuo Fan, ang Heavenly Sovereign ay kaaway ko, pero may punto siya. Walang puso ang mundo. Ang pagpili sa Heavenly Daos pero hawak pa rin ang emosyon ay babagsak ka lang. Pero may natitirang taong may pag-asa na maging sovereign, para kilalanin pa ng Heavenly Sovereign. Pero ang little brother, kapatid ba talaga o stepbrother? Kailangan kapatid talaga, kung palaging tatawag siyang younger brother tulad ng ginawa niya sa akin. Ubos na siya ngayon, umiling si Zuo Fan. Anong ibig nilang ipahiwatig? Ang kakaibang paraan ng pagsasalita. Ano ibig sabihin ng isang pwesto na lang? Hindi ba lahat ng pwesto ay napuno na? Pinaniwalaan mo rin ba ang sinabi ng Heavenly Sovereign? Isang matandang boses ang lumapit mula sa likod. Natigilan si Zuo Fan at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng itim, may kulay abo ang balbas, na papalapit. Agad siyang yumuko, iniisip na ito'y isang makapangyarihang eksperto sa lugar na ito. Hinaplos ng matanda ang kanyang balikat, walang kailangan ng ganoon. Lahat tayo ay mga natitirang kaluluwa na maaaring maglaho anumang sandali. Ano ang silbi ng paggalang sa puntong ito? Tingnan na lang natin kung ano ang ginagawa ng Heavenly Sovereign, iyon lang ang magagawa natin, ha. Senior, malawak ang inyong pananaw, ha. Napapagal si Zuo Fan, na upo sa tabi ng lawa habang puno ng katanungan ang isip. Sino ba ito? Palabiro rin pala, mas gusto pa niyang panuorin ang drama ng iba kaysa bantayan ang kanyang naglalahong kaluluwa. Siguro ganito ang ugali ng mga malapit ng mamatay. Saan nga ba ako? Bakit nakikita ko ang mga bagay ng Heavenly Sovereign? Pinulot ni Zuo Fan ang tubig sa kanyang mga kamay. Senior, anong lugar ito? Bakit nakikita ko ang drama ng pamilya ng Heavenly Sovereign? Hindi mo ba alam? Ang lalaki ay Commandant. Umiiling si Zuo Fan, kaka-rating ko lang dito. Dinala ako ng isang kaibigan. Oh, naiintindihan ko. May malaking swerte ka. Hindi basta-basta lugar ito na pwedeng pasukin ng kahit sino. Sa pagdating mo, mataas ang tsansa mong muling mabuhay, basta bitawan mo ang isang bagay. Ano yun? Ang iyong mga alaala, emosyon, at lahat ng iba pa. Nagningning ang mata ng matanda, ito ang Heavenly Rebirth Lake, nagbibigay pag-asa sa lahat ng sirang kaluluwa na maaari silang muling mabuhay. Sino mang nagtagumpay ay iniwan lahat upang magpatuloy, kasama na ang mga sirang kaluluwa. Ang Heavenly Rebirth Lake, laminggaling si Zuo Fan sa katahimikang paligid, sumigaw, ang upuan ng Rebirth Sovereign para sa kaliwanagan. Ikaw ba yon, Senior? Ha, mali. Isa lang akong sirang kaluluwa. Ngumiti ang matanda, hindi karaniwang pumupunta ang Rebirth Sovereign dito. Lahat ng sirang kaluluwa na may malalim na damdamin ay pwedeng iwan ang nakaraan at muling mabuhay. Hindi kailangan ng interbensyon ng Sovereign. Ito ang ating swerte. Tumingin si Zuo Fan sa masiglang matanda na nakatitig sa lawa. Kung ganoon lang, bakit ka narito pa rin? Sinasabi mo ring maglalaho ka. Hindi ka ba pwedeng muling mabuhay? Hindi mo ba narinig? May kondisyon ang muling pagkabuhay. Iwanan ang lahat. May ilang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa aking buhay, at mas pipiliin kong maglaho kaysa muling mabuhay. Pinanood siya ni Zuo Fan ng matagal. Nag-alon ng damdamin ni Zuo Fan, hinawakan ang tubig sa kanyang mga kamay. Mas pipiliin ng ilan na sirain ang sarili kaysa bitawan ng ilang alaala. Iilan lamang ang may mas mahalagang bagay kaysa sa sariling buhay. Mas kakaunti pa ang mga karapat-dapat ng kanyang paggalang. Tumayo si Zuo Fan at ngumiti ang matanda ng may kalokohan. Bukod dito, masaya rin ang panoorin ang drama ng iba, mas masaya kaysa sa mundong ito, hihihi. Flop. Halos mahulog si Zuo Fan sa lawa, nanginginig ang mukha. Susmar Joseph dahil lang siya palabiro. Akala ko karapat-dapat siya ng respeto. Aba, mahirap ang puso ko. Silipin mo, may paparating. Huwag mong palampasin. Nag-wave ang matanda sa tuwa, halos mukhang palabirong nakasilip sa shower ng mga babae, may ngiting nakakalokohan. Umiling si Zuo Fan, pero nakatuon ang pansin. Kaalaman ay kapangyarihan. Kahit anuman ang haharapin niyang makapangyarihang kaaway, mas marami siyang matutunan, mas mabuti para sa kanya.
Lumaki ang mga mata ni Zuo Fan habang nakatitig sa lawa, si lalaki sa puti uli. Ito ba ang mga alaala niya? Tumango ang matanda, bilang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign na bumuo ng landas ng Sovereign, dapat kalahating Sovereign siya. At pipiliin niyang muling mabuhay. Gaano raw kasalimuot ang sinaunang digmaan? May imagine niya kung bakit namatay ang dakilang kapatid na ito. Isang sitwasyon kung saan kahit ang Heavenly Sovereign ay hindi siya maprotektahan, yun lang ang malaking digmaan. Pinanood ni Zuo Fan ang lalaki sa puti na nag-iisa sa loob ng kuweba, may malungkot na mga mata. Isang pamilyar na boses ang narinig. Kailangan mo bang gawin ito? Ang boses na yon, nanginginig si Zuo Fan, ang Nether Sovereign. Kasali siya, ngumiti ang matanda. Sa tubig, nag-atubili ang lalaki sa puti, ngunit matatag ang boses. Hindi ko kayang kontrahin ang sinabi ng elder brother. Maaaring tama siya, walang puso ang Heavenly Daos, habang ang akin ay masyadong emosyonal, kaya hindi ko maabot ang Sovereign Stage. Parehong nauunawaan ninyo ang Heavenly Daos. Ginawa niya ito sa walang pusong landas ng kawalan. Samantalang ikaw ay sa emosyonal na Heavenly Daos. Kung pag-uusapan ang nakaraan at kasalukuyang langit, pareho lang, tama o mali, naiiba ang aspeto ng pagkaunawa. Kung ipipilit mong paghiwalayin, ang Heavenly Daos niya ay bago pa ang sangkatauhan, samantalang sa iyo ay pagkatapos nito. Sa tingin ko, mas angkop ang iyong Heavenly Daos sa sangkatauhan upang maabot ang Supreme Dao Stage na lampas sa Sovereign Stage. Sabi ng Nether Sovereign, bamantong hininga ang lalaki sa puti, bakit pa yun? Kung hindi ko man maabot ang Sovereign Stage. Nether Sovereign, ginawa mo ba ang ipinagawa ko? Ginawa ko, bamantong hininga ang Nether Sovereign, at isang itim na iskultura ng babae ang lumitaw, gawa ito mula sa yin crystal ng Nether Sea na nabuo sa loob ng 10,000 taon mula sa milyon-milyong hinanakit ng mga nawawalang kaluluwa. Dahil ang emosyon mo ay konektado sa Heavenly Daos, kulang ang mga hinanakit na ito para selyuhan ito. Tumango ang lalaki sa puti, salamat. Gumawa siya ng senadoryas. Sandali, sabi ng Nether Sovereign. Tinawag ang atensyon ng lalaki sa puti, ang Heavenly Sovereign ang iyong elder brother at mula nang maabot niya ang Sovereign Stage gamit ang Void Path, alam nating lahat ang kanyang ugali. Sa pagselyo ng lahat ng emosyon mo sa eskulturang ito, hindi ba nito pinagtitibay ang ating posisyon sa isa't isa? Bamantong hininga ang lalaki sa puti, makikita ng panahon. Muling gumawa siya ng senadoryas at yumanig ang espasyo. Isang makulay na liwanag ang lumipad mula sa kanya patungo sa eskultura. 5 kulay. Huminga si Zuo Fan ng malalim, kapatid talaga, sa landas ng Sovereign na may 7 kulay, 5 kulay na ang naabot niya. Hindi lang siya kalahating Sovereign, isang hakbang lang mula sa Sovereign Stage. Pero bakit hindi siya naging ika-10 Sovereign? Iniwan niya ang lahat ng emosyon sa Heavenly Daos. Umiling ang matanda. Matapos iyon, nanatiling matigas at malamig ang lalaki sa puti, tinignan ang Nether Sovereign na may nagyayelong mga mata, salamat. Kaya't dito nagtatapos ang ating pagkakaibigan. Bamantong hininga ang Nether Sovereign at umalis. Wala nang kahit anong emosyon ang lalaki sa puti, inalis ang lahat ng tanda ng kanyang pagkatao, para makapagpatuloy sa walang pusong Heavenly Daos. 3 buwan ang lumipas, hindi pa rin niya maabot ang Sovereign Stage. May dakilang talento siya, ngunit hindi niya nagawa. Sa kanyang pinakamalaking kalituhan, kumalog ang puso niya, nagtutulak sa kanya na kumilos. Kaya sinunod niya ang kanyang puso at iniwan ang pagsasanay, bumalik sa kuweba kung saan niya sinelyuhan ang kanyang emosyon. Bumalik ka, isang malambot na tinig ang dumating, habang isang kahangahangang babae ang nakatayo sa pasukan ng kuweba na may malapad na ngiti. Nanginginig ang lalaki sa puti. Huminga si Zuo Fan ng malalim, hindi ba yon ang sinelyong iskultura? Bakit tao ito? Iisip ng lalaki sa puti ang pareho, mabilis ang tibok ng puso niya. Anong pakulo ang ginawa ng Nether Sovereign? Hindi ba sinabi niya na ang babaeng iskultura ay sisidlan lang? Bakit tao ito? Ginawa ba ito ayon sa kanya? Lumapit ang babae at ipinaliwanag ang lahat, at wala siyang intensyon na itaboy ito. Puno ng panghihinayang at lungkot ang iskultura, ngunit nang ilagay niya ang lahat ng Heavenly Daos cultivation sa loob nito, nagbigay ito ng tunay na emosyon. Hindi rin ito naselyuhan, naging dalisay na emosyon ang lahat ng negatibo. Ngunit ano itong bagay na may emosyon? Tao o demonyo?
Nakakapagsalita siya at ang emosyon ng lalaki sa puti ang pundasyon. Siya ang unang nakaramdam ng kanyang buhay, habang ang babae ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi niya matiis ito dahil nag-aaral siya ng walang pusong heavenly daos, pinutol ang lahat ng emosyon. Gayunpaman, ang emosyon ng babae ay nagmula sa kanya. Hindi niya matagpuan ang lakas na itaboy siya. Parang laging konektado sila. Dumaan ang panahon at nasanay ang lalaki sa puti sa kanya, naging kanyang master. Dahil sa cultivation niya na nasa loob ng babae, mabilis ang kanyang pag-usad. Ngunit hindi siya tunay na tao, isang espiritu lamang mula sa emosyon. Pagkalipas ng ilang taon, naabot niya ang saint stage. Ang walang pusong heavenly daos ng lalaki ay ngayon may halong pag-ibig para sa babae. Minahal din siya ng babae ng labis. Sila'y bagay na nilalang ng langit, muling nabuo ang lumang pagkakaibigan ng lalaki sa puti sa Nether Sovereign at iba pa. Ngumiti ng maliwanag ang Nether Sovereign. Ang Nether Sovereign ay napakaligalig. Tumili si Zuo Fan, pinlano ba niyang pukawin ang puso ng lalaki? Hindi ba sisidlan lang yon mula sa simula? Bakit hindi na lang gumawa ng kahon? Ngumiti ang matanda, hindi ba maganda na bumangon muli ang binata? Bumangon muli, dapat umabot siya sa Sovereign Stage, pero hindi ba pinabagal siya ng Nether Sovereign? Nang isi si Zuo Fan, ngayon alam ko na kung bakit hindi siya kabilang sa 10 Sovereign, haha. Umiling ang matanda, hindi niya naabot dahil may panghihinayang sa landas, hindi dahil mali ang landas. Pagkatapos putulin ang lahat ng emosyon, natigil pa rin siya. Bata, wala ka bang minamahal? Meron. Ano ang pipiliin mo, siya o ang Sovereign Stage? Ngumiti si Zuo Fan, siya? Bakit? Dito pumupunta ang puso ko. Tumango si Zuo Fan sa lalaki sa puti sa refleksyon, sa pakikipagsapalaran sa iyong puso, sinasara mo ang anumang pagkakataon na maabot ang Sovereign Stage. Ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign ay lalong naligaw nang iniwan niya ang lahat ng emosyon. Tumango ang matanda, naiintindihan mo. Oo, at tila pareho ako sa sitwasyon niya, ha. Kaligtaan mo siya. Isang malamig na tinig ang nagpatalon kay Zuo Fan. Lumingon siya at nakita ang nagyayelong mukha ng Heavenly Sovereign. Akala ko magiging sovereign ka nang lumabas ako sa pagsasara, pero hindi lang may emosyon ka pa, may babae ka rin. Paano mo mahahawakan ang Heavenly Daos? Tumugon ang lalaki sa puti, wala nang kahalagahan. Sapat na ang gulat ng elder brother sa mundo. Hindi ko kailangan maging sovereign. Hindi ako nagmamalasakit sa iyo, o sa karangalan ng aking angkan. Ako ang Heavenly Sovereign, tagapagdala ng Void Path. Malamig pa rin ang tono ng Heavenly Sovereign. Pinilit kitang maging sovereign sa instinct lamang. Parang pagpapalaki ng alagang hayop. Sinasabi ng tao na may damdamin ng hayop, ngunit ganoon ba kahirap? Lahat ay sumusunod sa Heavenly Daos, nagpaparami. Ganoon din ako. Bilang kapatid mo, gusto kong sabay nating maunawaan ang Heavenly Daos at lampasan ang kalagayan ng tao, sa halip na mapahiya ako sa iyo. Itinaas ng lalaki sa puti ang kilay, mapagkawalang galang. Elder brother, akala ko walang puso ka. Oo, mapagkawalang galang ang sobrang mataas na pananalita. Ang ibig kong sabihin, hindi para mapahiya ako sa iyo tulad ng ibang insekto. Nagniningas ang mga mata ng Heavenly Sovereign, kung ayaw mong putulin sila. Papatayin ko ang babaeng iyon para sa iyo. Ang tahimik na lawa ay sumasalamin sa nagyayelong titig ng sinaunang Heavenly Sovereign. Bamantong hininga si Zuo Fan, siguradong walang asawa ang Heavenly Sovereign. Hindi niya matanggap na magsama-sama ang iba. Nakikialam pa siya sa kaligayahan ng nakababatang kapatid niya. At tinatawag niya ang sarili niyang walang puso. Ito ay selos lang, halata. Hindi ito pagiging walang puso, kundi galit at pighati. Hahaha, nagkakamali ka dyan. May void path ang Heavenly Sovereign, puso niyang hindi kayang mahawan ng kahit ano. Sinusunod lang niya ang Tao heart niya, langit ang kataas-taasan, lupa ang nasa ibaba. Naniniwala siyang dapat sundan ng nakababatang kapatid niya ang kanyang yapak. Bawat paglihis ay itinuturing niyang balakid na dapat alisin. Ngumisi ang matanda. Tigilan na natin ang tsismisan at patuloy na panuorin. Tumango si Zuo Fan at bumalik sa lawa. Nasa parehong kuweba pa rin ang lalaki sa puti na isinilyuhan ang kanyang emosyon, kasama ang dalawang tao. Mabigat ang pakiramdam. Tumingin ang lalaki sa puti sa babae na may lamig. Tapos na tayo, tapos na. Bakit?
Nanginig ang mga mata ng babae. Sabi ng lalaki sa puti, gusto kong maabot ang sovereign stage at ikaw ang hadlang. Walang puso ang heavenly daos at ayokong may kinalaman sa'yo. Akala mo ba ganun kadali? Ako'y isinilang mula sa tunay mong damdamin. Nararamdaman ko ang nararamdaman ng puso mo. Alam ko, kaya mismo ako ang lumapit upang putulin ito. Huminga ng malalim ang lalaki sa puti. Sa mga nagulat na mata ng babae, ngumiti siya ng bahagya at isang limang kulay na liwanag ang lumabas mula sa kanya. Sumigaw si Zuo Fan, hindi kumpletong landas ng sovereign. Sumabog ang liwanag at nagkalat, nag-iwan ng banayad na ulap. Dumura ang lalaki ng dugo, mapatla ang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, parang naglalakad na bangkay. Iniwan niya ang babae at umalis, dala ang aura ng kamatayan at pag-iisa na nagbulok sa gubat sa paligid niya. Patay ang damo, puno, ibon, at mga insekto. Walang buhay sa paligid. Luhang tumulo sa mukha ng babae, nanginginig ang labi niya. Napakasalimuot. Bumaba ang luha habang ikinikamay niya ang kamao. Inalis mo ang pinakapuso ng emosyon mo para lang sa akin. Pero hindi mo ba sinabi na ito'y para sa pagbuo ng landas ng sovereign? Sa pag-alis ng pinakapuso ng emosyon mo, hindi ka na tao. Paano ka makakaabot sa pagiging sovereign ngayon? Hinayla ng lalaki sa puti ang pagod na katawan palabas ng kuweba, hindi man lang siya pinansin. Napuno ng kalungkutan ang puso ni Zuo Fan, Senior, ano ang pinakapuso ng emosyon? Bakit hindi niya maabot ang kanyang landas sa pamamagitan ng pag-alis nito? Bawat tao ay isinilang na may ganoon, bahagi sila ng kanilang pagkatao. Nagmulat ang matanda, may tatlong relasyon ang tao, katapatan, paggalang sa magulang, at pagkakapatid. May 5 birtud din, kabutihan, karunungan, kagandahang asal, katapatan, at tiwala. Ito ang nasa puso ng pagkatao, pundasyon para sa mga cultivator na makamit ang kaliwanagan, ang basehan ng kanilang pagkatao, ng landas ng tao. Ngunit mas mahalaga pa rito, ang tao ay may emosyon sa pinakadwa. Wala ni isang nilalang, maging espiritual na hayop, ang ganito. Kahit mabuti o masama, hindi makakatakas ang cultivator sa emosyon. Kahit ang demonyong cultivator, natututo sila sa galit, panghihinayang, selos at inggit. Ngunit ang heavenly sovereign, siya ay naging walang laman, inalis ang sentro ng emosyon, para maging walang puso. Kapag inalis pa ang ganito, hindi mo na siya matatawag na walang puso o walang emosyon. Pero iniurong niya ito mula sa sarili niya, parang yunat na wala na ang sarili. Imposible para sa kanya na maabot ang kanyang landas. Ang pag-abot sa landas ay nangangahulugang ganap na pagkaunawa. Paano niya magagawa yun kung hindi siya kumpleto? Kung ganoon lang ka-simple, matagal na niyang nagawa ito. Tumango si Zuo Fan, nakatingin sa nag-iisa at mapagmataas na anyo. Alam niyang mahirap ganap na alisin ang pag-ibig niya, kaya dumating siya sa ganitong malupit na solusyon, inaalis ang sentro ng emosyon, para lang hindi mahawakan ng heavenly sovereign ang babae. Malinaw na sa pinakamatataas na damdamin niya ito ginawa, kaya pinili niyang mamatay sa loob. Mas lalong nakakaantig ito. Bakit parang pamilyar ito? Parang naranasan ko na ito noon? Oh, talaga? Maghihintay na lang ako hanggang ikaw ay muling ipanganak para mailagay ko ang mga alaala mo dito, para maalis ang aking pagkabagot, kahit ilang araw lang, ha. Ngumiti ang matanda, umiling si Zuo Fan, pinapanood ang eksena. Pinanood ng babae ang kanyang pag-alis, pusong durog. Binalik niya ang sarili sa kuweba na may nakapikit na mukha at walang buhay na mga mata. Upo siya doon ng ilang buwan. May huni ng ibon sa patay na lupain habang damapo ito sa tuyong sanga kung saan nakahiga ang isa pang ibon. Nanginginig ang puso ng babae, inakap ang patay na ibon. Sa isang kisap, lumiwanag na kulay rosas at nabuhay ang ibon. Muling lumipad ang 2 ibon ng magkasama. Pumikit ang babae sa pagkaunawa. Isang buwan ang lumipas, at isang makulay na liwanag ang sumaklaw sa langit, may pink na aura sa paligid ng kuweba, pinupuno ang patay na lupain ng init at buhay. Muling sumibol ang buhay, may huni ng ibon at ingay ng insekto. Lumabas ang babae sa kuweba, ngumiti habang isang luha ang nahulog sa kanyang kamay. Ito na ang huling luha ko para sa iyo. Mula ngayon, pamumunuan ko ang damdamin ng mundo. Sana balang araw, maibalik ang sentro ng emosyon mo. Iwinagayway niya ito, at nawala ang patak ng luha sa himpapawid. Sabi ni Zuo Fan, siya ba ang emotion sovereign?
Ito ba ang kanyang upuan ng kaliwanagan, ang Cave of Emotion? Oo, ginamit ng lalaki ang kanyang emosyon bilang pundasyon upang malikha ang emotion sovereign nang hindi niya namamalayan. Ngunit siya ay isinilang mula sa emosyon ng lahat ng nilalang. Nang maging sovereign siya, nalampasan na niya ang kanilang munting pag-ibig. Ang huling luha niya ang nagsilbing sukdulang emosyon na iniwan ng lalaki sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam dito. Tumango ang matanda na may mabigat na ekspresyon. Maaari sanang makatulong ang luha sa lalaki na maibalik ang sentro ng emosyon niya, ngunit nanginginig si Zuo Fan nang makita ang luha na dumating sa isang malawak na bakuran. Pumasok sa isang silid, nandoon ang lalaki sa puti, ngunit ngayon ay nababalot ng itim na enerhiya, nakakatakot at nakamamatay. Walang kamalay-malay ang luha sa panganib, gusto nitong maibalik ang emosyon niya habang dumadaan. Ngunit, sinalpok ito ng itim na enerhiya, nagkalat sa hangin bilang kulay rosas na ulap at nawala. Anong nangyari? Dumating ang Heavenly Sovereign bago pa man makarating ang luha sa silid. Nagtataka, nasa loob ng ilang buwan ang nakababatang kapatid, pero hindi pa rin niya maabot ang kanyang landas. Samantalang nakuha ng babae ang huling pwesto. Humph, nakakahiya. Swordheart, pumasok ka at alamin kung bakit siya nananatiling nagtatago. Opo. Pumasok si Swordheart at pinasabog ang pinto, ngunit sumiklab ang itim na enerhiya sa pagitan ng puwang. Hinikayat ni Swordheart ang dalawang alon ng espada, ngunit naglaho lang ito na parang wala ng epekto. Paano ito posible? Huminga si Swordheart, pati na ang Heavenly Sovereign ay nagulat, pakalmayin mo siya. Gusto kong malaman ang nangyayari. Opo, sumigaw muli si Swordheart at ginamit ang kanyang landas. Isang makulay na liwanag ang sumikat, pinipilit ang itim na enerhiya pabalik sandali. Sa huli, niyurakan ng itim na enerhiya ang liwanag, dahan-daang kinain ang bawat bahagi nito. Nagtinginan ang dalawa sa pagkalito, ngunit sigaw ni Zuo Fan, parang apocalyptic thunderflame ko iyon. Siyempre, dahil halos kapantay nito. Bamantong hininga ang matanda, ngunit wala pang nilalang ang makagamit ng ganitong kapangyarihan. Kahit ang Heavenly Sovereign, ang nakakatakot na itim na enerhiya ay tila isang mabagsik na halimaw na walang kapaguran, na kahit ang landas ng isang sovereign ay hindi kayang hadlangan, pinipilit nitong itulak pabalik si Swordheart. Namangha ang Heavenly Sovereign. Isang dambuhalang mata ang lumitaw sa kalangitan, na kumikislap ang gintong singsing sa kanyang pupil. Naglabas ito ng alon at ang silid ay napalibutan ng isang sealed space, pinipigilan ang itim na enerhiya na makalabas. Divine Eye of the Void, Void Domain. Lumapit ang Heavenly Sovereign kasama si Swordheart na kitang-kita ang pangamba, pinagmamasdan sa likod ng hadlang ang gumagalaw na itim na enerhiya. Nakatungtong pa rin sa meditasyon ang lalaki sa puti, mukha niya ay pinilipat ng kirot. Sa itaas niya, kumikislap ang itim na enerhiya sa isang nakakatakot na paraan. Huminga si Swordheart, ano ba talaga ang nangyayari? Napili na ang 10 sovereigns, ngunit kaya pa rin niyang maabot ang kanyang landas. Ano sa akin? Kapag may nabuo na sovereign, may babagsak rin na isa. Pinuntahan ko siya para tulungan siyang patayin ang isa at buksan ang isang pwesto. Pero mukhang hindi na ako kailangan. Ngumiti ng masama ang Heavenly Sovereign, pinupuri ang kalagayan ng nakababatang kapatid. Napuno ng takot si Swordheart, oo, sapat na ang lakas na ito para itulak ako pabalik kahit na mas mababa pa ako sa isang sovereign. Anong landas kaya ang natuklasan niya? Talaga nga, mausisa ang Heavenly Sovereign. Wala na ba ang sentro ng emosyon niya? Nawala. Paano niya naitatag ang kanyang landas? Napakakaiba nito. Nakabuo siya ng landas ng sovereign kahit durog na, samantalang dati hindi niya magawa yan sa kanyang buong estado. Puno ng tanong ang puso ng Heavenly Sovereign. Bang! Nanginginig ang espasyo habang lalong nagiging mabagsik ang itim na enerhiya, parang isang mabangis na hayop. Nanginginig si Heavenly Sovereign, kumikindat ang mukha, biro mo ba ito? Kahit ang void path ko, hindi kayang hadlangan. Paano? Bakit? May ganitong lakas siya para labanan ang aking landas. Na wala pang ibang sovereign ang makakaya? Siguro. Hindi siya bumubuo ng landas ng sovereign. Nang inig ang boses ng Heavenly Sovereign, tila nasa sabik. Naguluhan si Swordheart, ano pa kaya ito? Hindi ba siya half-sovereign? Ngumiti ang Heavenly Sovereign, Swordheart, sinabi ko sa iyo ang aking bagong kaliwanagan,
tungkol sa isang realm lampas sa sovereign stage, ang supreme stage. Nararamdaman ko ang pag-iral nito, pero hindi ko pa maabot, samantalang ang nakababatang kapatid ko. Imposible, maabot ang supreme habang nilalampasan ang sovereign stage. Bakit hindi? Iba-iba ang sitwasyon natin, kaya posible ang lahat. Kumikindat ang mga pulang mata ng heavenly sovereign sa tuwa, ang cultivaten ng nakababatang kapatid ay emosyonal na heavenly daos, mahirap makumpleto. Pero ngayon, nasira na ang sentro ng emosyon niya. Napuno ang kanyang puwang ng heavenly daos, lampas sa sovereign stage, naabot ang supreme stage. Ito ang tinatawag na blessing in disguise. Ganito ang kanyang sitwasyon. Dahil wala tayo ng emosyonal na heavenly daos at hindi natin maaabot ang kanyang pananaw sa pamamagitan ng pagputol ng ating sentro ng emosyon. Ang sobrang yin ay nagdudulot ng sobrang yang. Ito ang kanyang landas, hiwalay sa atin. Tumango si Sword Heart, ang sobrang yin ay nagdudulot ng sobrang yang para maibalik ang balanse sa mundo. Kaya kapag nasira ang emosyonal na heavenly daos, lampas ito sa landas ng sovereign. Ngayon, magkakaroon tayo ng supreme, isa sa kabila ng 10 sovereigns. 10 sovereigns. Ngumisi ang heavenly sovereign, walang halaga ang sovereign stage kumpara sa supreme stage. Ang sovereign stage ay nangangahulugang hawak ang landas ng mundo at gamitin ang batas ng mundo. Ang supreme naman, kayang hawakan, wasakin, o likhain ang mundo. Ang mga sovereigns ay parang insekto sa harap nila, pinapatay sa isang pag-iisip lamang. Huminga ng malalim si Sword Heart, bumigat ang puso. Sinasabing ang Supreme Gods ay kathang-isip lang ng sangkatauhan, ngunit ngayon. Baka totoo. Tumalikod si Sword Heart sa lalaki sa puti, nag-aatubili. Bam! Nanginginig muli ang hadlang ng Divine Eye of the Void sa itim na enerhiya at nabasag. Sumabog ang itim na enerhiya, tinangka silang lamunin. Agad silang natulak pabalik, habang ngumiti ang Heavenly Sovereign sa tuwa. Sa wakas, kontrolado ng nakababatang kapatid ang heavenly daos. Bagamat lampas sa kanya, labis pa rin ang kanyang tuwa, naniniwala siyang balang araw, maabot niya rin ang supreme stage. Magtutulungan ang magkapatid bilang supremes. Ito ang paraan ng heavenly daos, hiwalay sa mortalidad. Whoosh! Habang tumataas ang itim na enerhiya, naglaho ang itim na kislap sa katawan ng lalaki sa puti at nanginginig ito, pinagpawisan. Nakangisi ang Heavenly Sovereign, nakababatang kapatid, anong nangyari? Ano ang pumipigil sa iyong pag-usad? Bakit nawala ang supreme path mo? Ang landas na ito, hindi pwedeng lumitaw, nanginginig sa takot ang lalaki sa puti. Tinanong si Sword Heart, bakit? Tulad ng sinabi ng Heavenly Sovereign, magkakaroon ka ng supreme path, lampas sa 10 sovereigns. Bakit hindi ito mabuo? Dahil nabulok nito ang Heavenly Daos at winawasak ang mundo. What? Napas-index si Sword Heart, habang tuwa ang Heavenly Sovereign, kaya? Nawasak na ang sentro mo ng emosyon, bakit pa iniintindi ang mundo? Wala namang silbi ang maduming mundong ito, kaya mas mabuti pang wasakin para lumikha ng bago. Kapag naging supreme ako, gagawa ako ng mundong walang kapantay, malinis sa karumihan. Namamatay ba ang mga sovereigns kapag winasak ang mundo? Bamantong hininga ang lalaki sa puti. Ang apocalyptic path ay naglalabas ng impyerno bilang parusa ng heavenly daos. Ang heavenly daos sovereigns ay ligtas, ngunit ang landas ng tao ay mawawala. Magaling, akala ko hindi natin kayang lumikha ng bagong mundo. Tumango ang heavenly sovereign at pinatama ang balikat niya. Ituloy mo, oras na para linisin ang mundong ito. Bumangon pa lang ang sangkatauhan, gusto mo nang wasakin bago matapos ang lahat. Dahil mangyayari rin, at may mabutit masama sa landas ng tao na taliwas sa batas ng heavenly daos. Hindi ito angkop sa mundo. Kahit ang simpleng espiritual na hayop ay nagiging tuso at traidor. Balang araw, maging ang pinakamalinis na espiritual na hayop ay masama na rin tulad ng tao. Kapag nanaig ang kasamaan, bukas na ang impyerno. Hindi dapat naroroon ang landas ng tao. Alisin na lang. Gawin mo, hindi ko. Tumayo ang lalaki sa itim, may madilim na ekspresyon. Nagkunot si Sword Heart, nagbago na ang kapatid mo. Hindi siya ganito noong kasama ka. Ang isang nakatatandang kapatid ay parang ama. Nag-cultivate siya ng emosyonal na heavenly daos, nakikihalo sa landas ng tao at sumusunod sa kanilang alituntunin, kaya natural lang ang respeto sa akin.
Pero sa pagbasag ng sentro ng emosyon, na hiwalay sa landas ng tao, natural lang na magbago, hahaha. Sabi ng Heavenly Sovereign, sabi niya pwede nating wasakin ang ating sarili at hindi niya tayo pipigilan. Sige, simulan na natin. Napakilos si Swordheart, gusto mong wasakin ito? Pero tanging Supreme lang ang pwede. Nararamdaman mo pero parang libu-libo pang taon ang layo. Wala akong paraan dati, pero ngayon may malinaw na halimbawa. Ibig mong sabihin, eksakto, tumango ang Heavenly Sovereign, hindi ibig sabihin ng mga Supreme na gusto nilang matapos ang mundo, kundi ang katapusan nito ang magbibigay daan sa kanila. Pinapayagan ng Heavenly Will na mangyari ang kahit ano sa mundo. Dahil hindi kayanin ng mundo ang kaguluhan ng sangkatauhan, ang pagsira rito ay bahagi ng kalooban nito. Susundan natin ang landas ng pagkawasak at maaabot ang Supreme Path. Tumango si Swordheart, paano natin sisirain at aalisin ang sangkatauhan? Nakita mo ba ang kapangyarihang kanyang ikinakalat? Oo, nakakagulat. Iyan ang kapangyarihan ng isang nagsisimulang Supreme. Naglakad-lakad ang Heavenly Sovereign, walang sino man sa mundong ito ang may ganitong kapangyarihan, at walang nakakaalam kung paano ito maabot. Kahit ang nakababatang kapatid ay baguhan pa lang. Sila lang ang makakakampi sa kapangyarihan ng Sovereign Stage. Sino? Ang 5 dakilang Sacred Beasts. Sila. Ipinanganak sila mula sa sinaunang mundo at dala ang kapangyarihan ng sinaunang mundo, pantay sa mga Sovereigns, at may kabaligtaran din. Kapag pinagsama-sama ang isa't isa, maaaring bumuo ng pambihirang puwersa. Isipin mo na lang kung ano ang magagawa ng kombinasyon ng 5 kapangyarihan ng Sovereign. Kapangyarihan ng Supreme Stage. Oh, Swordheart, kunin mo ang kapangyarihan ng mga hayop na yon, ngunit huwag silang malaman. Gusto kong makita kung kaya kong lumikha ng ganitong nakasisirang puwersa. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, malamig at matalim ang tingin. Ang kalmadong ibabaw ng lawa ay commandant, hinaypan ang masamang ngiti ng Heavenly Sovereign. Tumango si Zuofan, kaya obsessed siya sa pagsira ng mundo. Ipinakita yon ng nakababatang kapatid niya, ang Supreme Path ay landas ng pagkawasak. Masasabi mo rin, pero baka dahil lang sa paniniwala ng Heavenly Sovereign. Paniniwala, naniniwala siya ng matibay na ang Heavenly Daos ang sukdulan. Tinitingnan niya ang landas ng tao na parang mataas na emperador sa kanyang nasasakupan. Tumango ang matandang lalaki, kahit ganoon, hindi niya kailanman inisip ang pagsira ng mundo, hanggang ngayon. Kahit gaano mo kamuhian ng isang tao, papatayin mo ba siya ng walang dahilan? Hindi baliw ang Heavenly Sovereign, ngunit nang makita niya ang nakababatang kapatid, para bang binigyan siya ng utos na paunlarin ang Heavenly Daos sa pamamagitan ng pagsira sa sangkatauhan. Ang ideyang yun, hindi mabuti o masama, ay naitanim ng malalim sa kanyang isipan, na nauwi sa susunod na kapahamakan. Tumingin si Zuofan ng mahaba. Hindi mabuti o masama, Senior, naniniwala ka ba na mabuti ang pagsira sa mundo? Hindi ako sigurado. Ang alam ko lang, darating ang katapusan nito, mas maaga o huli. Hindi man ng Heavenly Sovereign kundi ng iba o ibang puwersa. Bakit nga ba may landas ng pagkawasak sa mundong ito? Zuofan, nakikita mo ang pagkawasak na masama dahil sa pagiging tao mo o sa buhay mo. Pero bilang isang malaking cultivator ng landas, itabi mo ang pinagmulan mong tao, naniniwala ka ba na matatawa ng tao ang mundong ito? Tumitig ang matandang lalaki kay Zuofan ng malalim. Nanginginig si Zuofan, ibinaba ang ulo sa pag-iisip. Bilang isang demonic cultivator na tao, alam ko kung gaano kadilim ang sangkatauhan. Baka ang pagkawasak ang makatarungan para sa mundo. Marahil ang Heavenly Sovereign ay sugo ng langit at ang mga sovereigns na humahadlang sa kanya ay sumasalungat sa kalooban ng langit. Napuno ng seryosong ekspresyon ang matandang lalaki, tila may sariling pasanin. Senior, tumingin si Zuofan sa kanya. Gusto kong ipagpatuloy ang panunood, kung paano pinipili ng nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign. Tumango ang matandang lalaki, dapat, sapagkat yan ang dahilan kung bakit ka narito. Iwinagayway ng matandang lalaki ang kamay, at nagpakita ang lawa ng bagong larawan. Simula ng bitawan ng nakababatang kapatid ang landas ng apokaliptik, nag-ulo ang kanyang puso. Naglakbay siya upang magsanay at maghanap ng sagot. Tumagal ang paglalakbay na ito ng 50 taon, sa loob ng panahong ito ay tinahak niya ang buong sacred domain.
Kahit hindi siya sovereign, nang makadama siya ng kapangyarihan ng Supreme Stage, hindi siya mahina. Sa katunayan, mas malakas pa siya kaysa sa Child Sovereign, kaya tinagurian siyang Uncrowned Sovereign, at tinawag ng tao ang magkapatid na dignitaries ng Heavenly Daos. Elder brother, nasaan ka? Pagbalik niya sa tahanan, nawawala ang Heavenly Sovereign. Naramdaman niya ang isang bagay sa likod ng bundok at nagtungo roon, pinunit ang hadlang sa isang simpleng tap. Nasaksihan niya ang apoy na kumakalat. Nagpapalabas ng hindi kapani-pani walang lakas. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, malayo pa ito sa Supreme Path, pero napanatili niya ang katangian ng pagkawasak. Natabunan ang Peak Sword Barrier ni Sword Heart na parang wala lang. Mas maganda sana kung nabuo mo ang iyong landas. Ano ang ginagawa mo rito? Matigas na tumingin ang lalaki sa puti sa pamilyar na kapangyarihan, Thunder Phoenix's Berserk Purple Lightning, Kunping's Chaos Flame, bakit nandito ang kapangyarihan ng 5 dakilang sacred beasts? Ngumiti ang Heavenly Sovereign, nakatuon lamang sa ligaw na enerhiya. Wala nang oras si Sword Heart para pansinin, ginugol ang kanyang pansin sa pagsasanay ng 5 kulay na umiikot sa gitna. Isang itim na apoy ang sumabog mula sa kanila. Dala ang nakakatakot na aura na nagpakulay ng mukha ng Heavenly Sovereign at kanyang kapatid. Apocalyptic Thunder Flame. Nanginginig ang mata ni Zuo Fan. Lakas ng pagkawasak, masaya ang Heavenly Sovereign. Nalaman ko na kayang palayain ng 5 kapangyarihan ang parehong puwersa ng pagkawasak. Sa pagsasanay nito, mauunawaan ko ang landas ng pagkawasak. Kaya ko nang linisin ang karumihan ng mundong ito at likhain muli, ha ha ha. Bam! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at nagkalat ang itim na apoy. Naghiwa-hiwalay ang 5 kapangyarihan at pumasok sa kalapit na bundok. Napasinghap si Sword Heart at napabuntong hininga ng may dugo. Nang hamupa ang alikabok, naroon ang 5 6th grade sacred weapons na kumikislap. Ilan sa 5 divine swords na nagpatahimik sa mortal domain. Napabuntong hininga si Zuo Fan, talagang nabigo ang Heavenly Sovereign sa pagsubok na pagsamahin ang 5 kapangyarihan. Tumingin ng seryoso ang Heavenly Sovereign. Humingi ng paumanhin si Sword Heart, Heavenly Sovereign, ginawa ko ang lahat, pero mahirap pagsamahin ang mga kapangyarihan. Hindi, nagtagumpay sila, pero masyado silang kabaligtaran para maging matatag. May paraan dapat upang mapahusay ang kanilang engendering traits. Napangiti ang Heavenly Sovereign at tumingin sa malayo. Gusto mo ang kapangyarihan ng pagkawasak? Sabi ng lalaki sa puti. Oo, hindi mo ba sinabi na hanapin natin ito? Bilang sugo ng Heavenly Daos, ipapasa ko ang hatol nito. Ayaw mong sirain ang mundo at gawin ang tungkulin ng isang Heavenly Daos cultivator, pero gagawin ko. Sword Heart, malapit ka na sa 5 dakilang sacred beasts para makuha ang kanilang kapangyarihan. Sino sa kanila ang pwede? Madali si Heaven Silang Xiao. Tinulungan niya akong kolektahin ang kapangyarihan ng iba pang 4. Hindi. Ang madali ay hindi sapat. Ayaw ko lang ng isa, kundi lahat. Gusto mong kunin ang kapangyarihan nila? Napasinghap si Sword Heart. Tumango ang Heaven Sovereign, galing ito sa Sacred Beasts. Ginamit mo ang iyong espada para pagsamahin, pero hindi tama, sapagkat bagay lang ito. Kaya kukunin ko ang kapangyarihan nila sa aking sarili upang pagsamahin. Hindi pwede. Bibigyan ka nito ng kapahamakan at kakainin ka. Wala nang mahalaga. Lahat para sa Heavenly Daos. Hindi rin ako ganun kapabaya na kunin ang lahat ng sabay. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, Sword Heart, may iba pang kandidato bukod kay Xiao. Tumango si Sword Heart, masugid si Kilin at nagliliyab ang puso ng Dragon Ancestor. Si Voltang Kunpang lang ang naaapektuhan ng sangkatauhan at naging tuso. Siya, pwede niyang paikutin ang 5 dakilang sacred beasts laban sa isa't isa. Ngumiti ng masama ang Heavenly Sovereign sa nakababatang kapatid, hindi mo kami pahihirapan, di ba? Umalis ang lalaki sa puti, sabi ko na, hindi ko problema ang ginagawa mo. Wala nang ang sentro ng emosyon, hindi na iniintindi ang sama ng loob. Dati, tutol siya, hindi dahil sa emosyonal na Heavenly Daos, kundi sa kanyang pagiging tao. Hindi niya hahayaang masira ang mundo. Pero ngayon, wala na siyang sentro ng emosyon, hindi na tao, lahat ay ipinagwawalang bahala, ha ha ha. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, mabuti na lang, hindi makikialam. Maaasahan ko rin siya. Sword Heart, kunin mo si Kunpang para makita ko. Umalis si Sword Heart,
Sumang-ayon ang Heavenly Sovereign na tulungan si Kunpang maging Divine Beast, at tutulungan ito sa pagkuha ng bawat Sacred Beast. Sumunod si Kunpang sa utos na parang pinangungunahan. Ang una ang nahulog ay si Sunder ang Thunder Phoenix. Niloko siya patungo sa isang lambak kung saan pinatay siya ng 2 Sovereigns at ng Sacred Beast. Ang mapanganib na Purple Lightning ay naging kapangyarihan ng mata ng Heavenly Sovereign. Plano ni Kunpang na ipagpatuloy, pero naipakita ang kanyang pagtataksil at kinailangan niyang harapin ang natitirang 3 Sacred Beasts. Natagpuan ng Heavenly Sovereign na walang silbi si Kunpang at balak siyang patayin, ngunit muna, kukunin ang kapangyarihan nito. Subalit dumating ang Emotion Sovereign at iba pang Sovereigns para pigilan siya. Wala nang pagpipilian si Kunpang kundi ibunyag ang plano ng Heavenly Sovereign, ang pagsira sa mundo. Ang tunggalian ng sangkatauhan at Heavenly Daos ay nauwi sa sinaunang dakilang digmaan. Gusto sana ng Heavenly Sovereign na lihim ang plano, ngunit nang mailantad dito, buong lakas siyang nakipaglaban laban sa 8 Sovereigns. Dahil nakataya ang mundo, nakipag-alyansa ang 4 na Sacred Beasts sa 8 Sovereigns upang pigilan ang Heavenly Sovereign. Si Kunpang, bilang taksil, ay hindi pinagkatiwalaan, pero dahil sa iisang kaaway, pinayagan siya ng Nether Sovereign at Emotion Sovereign na sumali. Bam! Binukas ng Heavenly Sovereign ang pinto at pumasok sa silid ng nakababatang kapatid na nagme-meditate. Napansin ito ng nakababatang kapatid at nagsalita, "Bakit ka biglang pumasok sa aking lugar ng pagsasanay? Hindi ba bumalik ang iyong emotion center?" Kinurot ng mata ng Heavenly Sovereign. Sumagot ang lalaki sa puti, "Ikaw ang Heavenly Sovereign, Elder Brother. Alam mo naman na napakahirap ibalik ang isang emotion center." "Tama, hindi nagpatinag ang Heavenly Sovereign, nailik mo ba ang plano ko?" Tumingin ang lalaki sa puti na parang nang-aasar, "Hindi ko problema ang ginagawa mo. Ngayon, kung wala nang iba, umalis ka na. Gusto kong mag-meditate." Pumikit ang nakababatang kapatid, "Heavenly Sovereign, walang pakialam ang kapatid mo. Hindi siya ang nagmaniobra," sabi ni Swordheart habang pinagmamasdan ang lalaki sa puti. Tumango ang Heavenly Sovereign pagkatapos ng sandaling pag-iisip, ngunit hindi nawala ang kanyang pagdududa. Halos walang nakakaalam nito, kung hindi siya ang nag-leak. Sino nga ba? Kurot ng mata sa kanya ang Heavenly Sovereign, "Swordheart, ikaw ang pinakatiwala kong aide. Ilang dekada ka nang nagtrabaho para makuha ang 5 kapangyarihan. Narinig ko rin na malapit ka kay Xiao. Heavenly Sovereign, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako pinagdudahan?" "Hahaha, syempre hindi. Hindi kita matatawagan ng duda. Ang nag-leak ay si Kunpang, ang pinakamapanlinlang sa mga beast. Bilang hari ng spiritual beasts, tiyak may ilang nag-iingay sa ilalim niya." Pat on the shoulder ng Heavenly Sovereign, ngumiti, ngunit malamig ang mata, wala namang gaanong epekto. Ilang hayop lang at ilang human sovereigns. Pero may isang beast na kinatatakutan ko at gusto ko dalhin mo ang ulo niya, para lang siguradong wala. Nanginginig si Swordheart, "Sino?" "Heaven Seal ang Xiao." "Ano? Bakit siya?" "Nakasil siya ng Divine Eye of the Void ko minsan. Kung mangyari yun habang may iba kong kakampi, magiging malala ang kahihinatnan." Nagmadaling ipaliwanag ni Swordheart. "Heavenly Sovereign, sobra kayong modest. Iyon ay 1000 taon na ang nakalipas, half-sovereign ka pa noon. Ngayon, alam mo na ang sovereign stage. Wala siyang laban." Swordheart, para lang siguradong walang sablay. Tumingin sa kanya ang Heavenly Sovereign, may matibay na tono, nasa panganib ang sagradong Heavenly Daos. "Hindi ito dapat mapunta sa mga hanggal na tao. Hindi mo kailanman kinwestiyon ang utos ko. Bakit ngayon? Duda o ayaw?" Nag-alinlangan si Swordheart, ngunit sa huli, tumango, "Aalis ako." Ngumiti ang Heavenly Sovereign, at umiling ang lalaki sa puti, "Matagal na si Swordheart sa tabi mo. Bakit ka masyadong mahigpit sa kanya?" "Hindi ako mahigpit, gusto lang niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa mga beast. Sa gabi ng digmaan, hindi ako tatanggap ng hindi kilalang elemento sa tabi ko. Mahirap itago mula sa sneak attack, lalo na sa tusong human sovereigns. Sino ang nakakaalam ng plano nila? Oo, malakas si Elder Brother, pero hindi mo kayang harapin ang lahat. Sa dami at tamang plano, maaaring matalo ka rin. Hahaha. Gagawin mo ba? Hindi, wala akong pakialam sa labas ng pintong ito, kasama ka na rin."
Sa pagkakataong mabubulok ang Heavenly Daos, mawawala ang Void Path. Hindi rin mahalaga, sapagkat ang mga Heavenly Dao cultivators gaya natin ay hindi iniintindi ang mahihina nating kamag-anak. Nagkurot ng mata ang Heavenly Sovereign habang umaalis, oo, isang mahina at walang emotion center na nakababatang kapatid, hindi maaasahan. Pero hindi ko kailangan umasa sa iba, sapagkat ako ang Heavenly Sovereign. Humaf ang Heavenly Sovereign at nawala, iniwan ng lalaki sa puti na may nakakatakot na ngiti. Isang buwan ang lumipas, bumalik si Sword Heart, duguan at nawala ng kaliwang braso. Kumalat ang balita sa spiritual beasts na nasugatan ng kaliwang mata ni Sword Heart si Heaven Silang Siao. Nagpataas lamang ito ng sama ng loob sa pagitan ng Heavenly Sovereign at ng spiritual beasts. Heavenly Sovereign, hindi ko siya mapapatay, ngunit napinsala ko ang isang mata. Hindi na niya maibabalik ang silang at hindi magiging banta sa iyo. Humihingal si Sword Heart, mapatla ang mukha. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, ha ha ha, mahusay. Kahit hindi mo rin nagawa, wala na siyang magagawa sa akin. Magpagaling ka, sa loob ng 3 buwan, digmaan na. Pinatol ng Heavenly Sovereign ang balikat niya, pakiramdam ay nasa tuktok ng mundo. Napabuntong hininga si Zuo Fan, napakatapat ni Sword Heart. Alam niyang pagsubok lang ito ng Heavenly Sovereign, pero lumaban hanggang sa mawalan ng braso. Kaya nawala ang mata ni Xiao, dahil sa duda ng Heavenly Sovereign kay Sword Heart. May sword path si Sword Heart. Ang espada ang hari ng mga sandata, sa kamay ng mga pinuno, pinapahalagahan ang katapatan higit sa lahat. Paliwanag ng matandang lalaki, sa 3 ugnayan ng tao, katapatan, pagkamakabayan, at pagiging magkapatid, pinapahalagahan ng sword path ang lahat. Tumango si Zuo Fan, so, tao siya. Kalahati. Bakit kalahati? Dahil bahagi ng tao ang sword path, pero ang espada ay hindi. Iyon lang ang dahilan kung bakit tinanggap siya at pinagkatiwalaan ng Heavenly Sovereign. Itinuro ng matandang lalaki ang lawa, ipagpatuloy ang panunood. Tumingin si Zuo Fan sa lawa at nakita ang Heavenly Sovereign at Sword Heart na papunta sa digmaan 3 buwan ang lumipas. Hindi sila nakalayo nang marinig ang pagsabog sa likod, nasira ang kanilang clan, at namatay ang mga kamag-anak. Lumingon siya at wala nang natira, pati na ang nakababatang kapatid. Nawawala na rin ang Amparting Stone sa kanyang silid. Nagngit-ngit ang ngipin ng Heavenly Sovereign, damn bastard, alam niyang may lihim akong Amparting Stone at ninakaw niya habang wala ako. Heavenly Sovereign, ano ang nangyari? Tanong ni Sword Sovereign. Nanginginig ang labi ng Heavenly Sovereign, mata namumula, nawala ang records para sa Divine Eye of the Void at Purple Lightning Gold Eye na iniwan ko sakaling bumagsak ako, para may magpatuloy sa trabaho ng Heavenly Daos. Akala ko, Heavenly Sovereign, bakit sa tingin mo matatalo ka? Hindi ka naman nag-aalinlangan sa digmaang ito. Hindi tulad mo, dahil, bago matapos, sumigaw ang Heavenly Sovereign, naloko ako. Ang batang iyon ay walang emosyon, walang katapatan, at walang pakialam sa mundo. Bakit siya nagplano laban sa akin? Heavenly Sovereign, tinutukoy mo ba ang nakababatang kapatid mo? Oo, nagsimula siyang gumawa ng kalokohan noong araw na yun at napaniwala akong may exit ako. Ginawa niya yun ng sinasadya. Kurot ng mata ng Heavenly Sovereign at nagngit-ngit ng ngipin, bumalik ba ang emotional Heavenly Daos niya? Gusto ba niya akong mabaigo sa pagsira ng mundo? Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi natin pwedeng makuha nila ang Amparting Stone. Malalaman nila ang aking ultimate skill at magiging imposibleng manalo. Kumunat ang Heavenly Sovereign, mata kumikinang ng ginto. Lumitaw ang malaking mata sa kalangitan, sinusuri ang buong mundo. 3 nagtatagong sacred beasts ang napansin. Found you. Hinayla ng Heavenly Sovereign si Sword Heart at nilusot ang 1,000 milya sa isang iglap, natagpuan si Kilin at hinarang, damn beast, saan ka pupunta? Void Path H's blink. Napahinto si Kilin at tumakbo sa ibang direksyon, habang iwinaksi ni Sword Heart ang Scarlet Sword Wave. Dumampi ng takot si Kilin, anong espada ito? Soaring Sword. Kinislap ang mata ni Sword Heart, gawa ito gamit ang kapangyarihan mo laban sa iyo. Hindi mo ito matatalo. Whoosh! Damn you go si Kilin, hindi na kaya na ng matigas niyang balat ang matalim na Sword Wave, naputol ang isang paa at natamba. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, gamit ang Divine Eye of the Void at Purple Lightning Gold Eye.
Bumagsak ang purple cover, umalingaw-ngaw, tinakpan ang lupa ng libong milya, at nawala. Humph, ibigay ang amparteng stone o mamatay dito. Hinayla ng Heavenly Sovereign si Sword Heart at nawala upang hadlangan ng Dragon Ancestor. Ipinakawala ng Dragon Ancestor ang Decimating Golden Flame, pero sinipsip ito ng Decimating Sword at nasugatan ang Dragon Ancestor. Sa isa pang Purple Flash, naihati ang isa pang bahagi ng lupa. Nang tinungo ng Heavenly Sovereign si Kunpang, nasaan ang hanggal na yon? Saan siya nagtatago? Ang sobrang bilis na ibon na yun, wala tayong makita. Walang makakatakas sa aking Heavenly Daos, ay. Nagningning ang kanang mata ng Heavenly Sovereign sa 12 golden halos. Vault ang Kunpang, maaari kang tumakbo ngunit hindi ka makakatakas. Divine Eye of the Void 12th Stage, True World. Isang napakalaking golden eye ang sumiklab sa kalangitan, nagpapalabas ng makapangyarihang alon sa bawat direksyon sa milya-milya, libu-libong milya. Sa huling puwersa, isang malaking bahagi ng sacred domain ang nawala. Sa pagbagsak ng hadlang, isinilang ang mortal domain. Nakaramdam ng pressure si Volteng Kunpang, nagtatago sa All-Beast Mountain Range, at napabuntong hininga. Ito ang kapangyarihan ng Heavenly Sovereign. Pinakamahusay na kilala ito ng nakababatang kapatid niya. Walang tsansa tayong manalo, kahit magkakasama. Heavenly Sovereign, nakakulong na siya sa likod ng hadlang. Hindi na siya makakatakas. Huwag mong pansinin siya. Basta nakakulong, hindi na siya magiging banta sa akin. Matinding tumingin ang Heavenly Sovereign kay Sword Heart. Ngayon, makikipagdigma tayo sa matatandang hanggal ng human path. Unahin natin sila, at saka hahanapin ang walang pusong nakababatang kapatid ko, Humph. Nawala ang Heavenly Sovereign, at sinundan siya ni Sword Heart. Isang oras ang lumipas, sa isang malawak na kapatagan na walang tao sa loob ng milya-milya. 10 figura ang naghihintay. Dumating ang Heavenly Sovereign, hindi pinansin ng iba kundi ang lalaki sa puti. Kapatid, akala ko sira ang emotion center mo at wala kang pakialam sa anuman. Bakit ka pa rin nakikisama sa sangkatauhan? Maaaring nawala ang emosyon, pero nananatili ang puso, nananatili ang pandama. Huminga ng malalim ang lalaki sa puti. Ngayon ay hindi ko maramdaman ang tunay na pag-ibig ng mundo. Ngunit nung tinahak ko ang daan ng emotional Heavenly Daos, hindi ko kailanman kayang talikuran ang mundo. Dahil ba ito kung bakit hindi mo binuo ang destructive path? Maaaring oo. Tumango ang lalaki sa puti. Ngumiti ang Heavenly Sovereign, anong kamalian? Akala ko patay ka sa loob, walang pakialam sa kahit sino, pero hindi mo iniwan ang mundo. Ang nakakapagtaka, napakatalino mo, napaniwala mo ako nang walang kahit kaunting senyales. Nang marinig ko ang plano mo, muntik na akong payuhan ka laban dito, pero sumagi sa isip ko ang ideya na maglaro ng isang maliit ngunit kapaki-pakinabang na taktika. Ibineksa mo ang plano ko sa mga hanggal at pinaalalahanan sila na may iniwang record ako ng Void Path, nakipagsabwatan sa mga hayop para nakawin ito. Para makita ang kahinaan ko, di ba? Nanginginig sa galit ang labi ng Heavenly Sovereign, sayang, pero nakakulong na ang 3 hayop. Hindi mo malalaman ang tungkol sa aking kapangyarihan. Kapag natapos ko kayo, dahan-dahan kong hahanapin ang tamang paraan papunta sa destruction path. Nanginginig ang puso ng mga sovereigns. Ang kapangyarihan ng Heavenly Sovereign ay lampas sa kanilang inaasahan. Nagawang ikulong ang 3 sacred beasts nang walang kahirap-hirap. Isang lalaking may isang mata lang ang lumapit, sumigaw, Heavenly Sovereign, sobra kang mayabang. Natalo mo na ako minsan sa Divine Eye of the Void. Kung sino pa si Heaven Silang Siao. Hindi ka nakisama sa pagnanakaw kasama ng iba, tinulungan mo sila? Plano mo bang i-seal muli ang aking mga mata? Tinukso ng Heavenly Sovereign, nagbago ang lahat sa paglipas ng panahon, lalo na kung 1000 taon na. Ngayon, kahit wala ka ng mga mata, plano mo pa rin i-seal ang akin? Ha, galit na tumitig si Xiao kay Sword Heart, Tai Jackson, ang ating pagkakaibigan sa loob ng dekada ay wala lang. Tinulungan kitang sanayin ang espada mo, bakit mo ito ipinagmal dito sa akin? Bumaba ang ulo ni Sword Heart. Bam! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at yumanig si Heaven Silang Xiao. Nang inig ang kanyang katawan habang kumikislap ang purple lightning sa kanyang direksyon, pinapapula siya ng dugo. Kumikislap ang kanan mata ng Heavenly Sovereign sa 2 golden rings habang ang kaliwang mata ay pulsing purple.
Ngumiti siya, ang Berserk Purple Lightning ay kamangha-mangha. Sinusuportahan ang aking Divine Eye of the Void. Hahaha, Berserk Void Annihilation. Nagwasak ang Purple Lightning sa katawan ni Xiao habang nagpupumilit siyang labanan ito. Lightning Field, True World. Kumikislap ang kanan mata ng Heavenly Sovereign sa 12 halos. Isang malakas na dagandong ang yumanig sa kalangitan at kumislap ang purple, dahilan upang mawala si Xiao. Napahinto ang iba sa pagkagulat, may matandang lalaki sa itim na umiiyak. Heavenly Sovereign, ano ang ginawa mo kay Xiao? Napanginig si Zuo Fan at lumingon sa matandang lalaki. Siya ay parehong tao sa larawan. Pinamangha ng Heavenly Sovereign si Zuo Fan sa kanyang susunod na galaw. 9 Serenities, inilagay ko lang siya sa kanyang nararapat na kinaroroonan. Aayusin ko ang mga hayop kapag natapos ko na kayo mga hanggal. Tumawa ng may pang-aalipusta ang Heavenly Sovereign, na wala ang alagang hayop ninyo kaya natakot na kayo. Kaya kailangan ng mga human sovereigns ng aso para maging banta. Nagpakatino at nagalit ang lahat, habang bumagsak ang kanilang moral. Sa isang kisap mata, hindi na sila nakagalaw habang inalis ng Heavenly Sovereign si Heaven Silang Xiao. Mas malakas ang Heavenly Daos kaysa sa human path. Sa pinakamababang moral, lumapit ang lalaki sa puti, hindi dahil sa lakas ng Heavenly Sovereign tayo nakatayo dito, kundi dahil sa landas sa ating puso na hindi natin ipagkakanulo. Naging determinado sina 9 Serenities at ang iba pa. Kami ay human path cultivators at hindi kami manunood habang namamatay ito. Wala itong kinalaman sa lakas ng kaaway. Ito ang kanilang tungkulin. Dahil ba ito kaya lumalaban ka sa akin? Tumitig ang Heavenly Sovereign sa nakababatang kapatid, kahit na wala ang emotion center mo. Tinatahak mo pa rin ang landas ng emotional Heavenly Daos at tumatanggi sa Supreme Destructive Path. Tumango ang lalaki sa puti, pinili ako ng mundo para dalhin ang Destructive Path, ngunit pinili ko ang sarili kong landas, ang nasa puso ko, hindi ang pagkawasak. Tulad ng ginawa ng Emotion Sovereign sa Romantic Love, at binuksan ang sarili sa pinakadakilang emosyon ng mundo. Pinutol ko ang aking emotion center at tila patay ang mundo sa akin, walang pag-ibig o damdamin. Ito rin ang dahilan kung bakit marangal ang aking emosyon at pinili kong labanan ang langit at hayaan manatili ang sangkatauhan sa itaas. Kung pinili mo na, wala nang dapat pag-usapan. Magkaiba ang ating landas. Walang paksang pagtalunan kahit na magkapatid. Huminga ng malalim ang Heavenly Sovereign at umatake. Kung nais ng kalooban ng langit ang wakas ng mundo, dadalhin ko ang tungkulin nito sa pagsira sa human path HS Sovereigns. Hindi ka pinapabura ng mundong ito. Whoosh! Lumipad ang kabilang panig, determinado na ipagpatuloy ang laban, anuman ang iniisip mo bilang di umano'y kalooban ng langit, mananatili ang human path. Heavenly Sovereign, kakaharapin mo kami para buuin muli ang mundo. Boom! Ang mga pagsabog ay umalingaw sa paligid, yumanig ang langit at naguba ang lupa. Ang 10 sovereigns ay nagtagpo ng may puwersa na nagbaluktot at naghiwa sa espasyo, lumitaw ang mga black holes. Tumagal ito ng 3 buwan. Pumatay sa bawat nilalang sa radius ng milyon-milyang milya. Nang tumigil ang mundo sa pag-uga, wala ng mga bituin, buwan o araw, tanging walang katapusang dilim. Hindi na nakasabay ang batas ng espasyo sa kanilang walang humpay na pagsalakay. Pagod at sugatan si Swordheart at ang human sovereigns, humihingal at dumudugo. Tanging mga mata ng Heavenly Sovereign ang nanatiling matibay, sa kabila ng bahagyang kirot. Mukhang panalo ang langit sa huli. Bumagsak ang human path, ha ha ha. Kumikislap ang mata ng Heavenly Sovereign sa 11 golden halos, cleanse. Lumitaw ang isang malaking golden eye sa itim na kalangitan, nagpapalabas ng nakamamatay na aura. Napanghina ang iba, habang sinabi ni Child Sovereign, hindi namin siya mapapabagsak, natalo kami. Isang alon ang kumalat sa kanila at tuluyan silang naglaho. Ang natira ay mga prismatic motes, kanilang mga kaluluwa, humihinga sa wakas ng mundo. Biglang samalubong ang hangin, hinayla ang mga kaluluwa sa gilid. Itinago sila sa likod ng lalaki sa puti upang hindi sila masaktan ng cleanse. Pati ang path ni Swordheart ay lumipad sa kanyang tabi. Ano ang nangyayari? Tumingin ang Heavenly Sovereign kay Swordheart, parehong naguguluhan, hindi ko alam. Wala sa kontrol ko ang aking landas. Elder brother, ngumiti ang lalaki sa puti,
Pareho nating narating ang sovereign stage, ngunit wala akong sariling sovereign path, mas mahina sa iyo. Ngunit sa kabutihang palad, naunawaan ko ang dalawang bagay nang maramdaman ko ang destructive path. Una, bago maging impyerno ang mundo, may pagkawasak at paglilinis. Pangalawa, ang tagapagdala ng path na ito ay maaaring ialay ang sarili upang mabigyan ang mundo ng panibagong pagkakataon. Palagi kong pinaniniwalaan na ang mundong nagpakain sa lahat ng nilikha ay hindi kayang maging ganap na walang puso. Naglabas ang lalaki sa puti ng itim na enerhiya na bumalat sa kanya at unti-unting nilamon siya. Habang pinagsama-sama ang siyam na sovereign paths, naging isang napakalaking prismatic na palad at tinutok sa malaking mata sa kalangitan. Bam! Dumurog ang prismatic palm sa heavenly eye. Nahulog at umatras ang heavenly sovereign, dumyugo sa bibig. Nang muling tumingin siya, nakita niyang nilamon ng itim na enerhiya ang kanyang nakababatang kapatid. Isinusugal mo ang sarili mo para lang sa sandali ng kapangyarihan ng sovereign stage, Humph. Magaling, nakababatang kapatid, pero sa huli, talo ka pa rin. Dalawa lang tayo ang nakaabot sa supreme stage. Ginamit mo ang kapangyarihang yun para bigyan ako ng mabigat na sugat sa kapalit ng buhay mo. Pero paano mo ako pipigilan kapag gumaling na ako? Pinagpaliban mo lang ang hindi maiiwasan. Sa huli, ako ang huling tatayo. Isipin mo ulit, isang malambot na tinig ang narinig niya at sa loob ng prismatic glow, isang pink arrow ang tumusok sa Heavenly Sovereign. Ngumiti ang Heavenly Sovereign ng mapanukso, Emotion Sovereign, sugatan man ako, hindi sapat para gumana ang murang pakana mo. Divine Eye of the Void, Void Barrier. Whoosh! 12 hadlang ang bumuo sa harap ng Heavenly Sovereign. Pinipigilan ang arrow, nakasmile siya ng may tagumpay. Flap! Kumikislap ang kaliwang mata ng Heavenly Sovereign, at nasira ang mga hadlang. Tumama ang pink arrow sa kanya, naging kulay pink ang kanyang mga mata. Hahaha, Heavenly Sovereign, di ba ikaw ay nasa heartless path, sa empty void? Ang pang-akit ko ay wala sa iba, pero mapanganib sa iyo. Nanganganib ang mismong landas mo at gusto mong sirain ang mundo. Humph! Ay imposible. Namula ang kanyang leeg, at samuka ng dugo ang Heavenly Sovereign. Bakit kumislap ang Purple Lightning Gold Eye? Alam mo kung ano ang mangyayari at nakuha mo ako sa kalituhan. Paano mo nagawa ito? Lumitaw ang imahe ng kaluluwa ng Emotion Sovereign, akala mo panalo ka na? Bago ka pa man lumapit kay Kunpang, siya na ang lumapit dito. Wala kang nakuhang alyado sa plano mo sa pagkawasak, habang ang Divine Eye of the Void mo ay nagdulot ng takot sa kanila. Kaya isinakripisyo niya ang sarili sa plano kay Kunpang, iniwan ang bakas ng kanyang kaluluwa sa Purple Lightning para tamaan ka sa tamang sandali at tulungan akong maglagay ng pang-akit. Ngayon naiintindihan mo na, Heavenly Sovereign, ang pinakamahusay sa mundo. Nakababatang kapatid, sa huli ikaw ang nanalo. Kumapit ng mahigpit sa kamao ang Heavenly Sovereign habang pinagmamasdan ang unti-unting nawawalang imahe ng kanyang kapatid, magaling. Palagi akong nangunguna sa iyo sa buong buhay natin, pero nanalo ka sa pagkakataong ito. Pero ngayon, ang mga Sovereigns ay may sarili nilang path lang bilang proteksyon, mahina. Habang ako'y napaniwala, kahit may kaunting pag-asa, babalik ako, panahon ang kakampi ko, ibabalik ko ang tagumpay na ito. Bumalik siya sa tabi ni Swordheart. Hindi siya mapigilan ng mga nanghihina na Sovereigns. Ipinakita ng unti-unting naglalaho niyang kapatid ang mahinang ngiti, Elder Brother, pipigilan kita kahit sa susunod na buhay. Sige, sumagot ang Heavenly Sovereign, makikita natin. Hihintayin kita. Umalis ang Heavenly Sovereign kasama si Swordheart. Habang sinusunog ng itim na enerhiya ang nakababatang kapatid, tuluyan siyang nawala sa lawa. At huminga si Zuo Fan. Ang digmaan ng mga Sovereigns at alitan ng magkapatid ay dahil lamang sa magkaibang landas, hindi dahil sa sama ng loob. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Heavenly Sovereign na ang tunay na malalaking manlalaro ay nakikipaglaban sa bukas, dahil ang mga pakana at panlilinlang ay hindi epektibo sa kanila. Sa kabila ng pagkatalo ng Heavenly Sovereign sa plano ng nakababatang kapatid. Natigilan si Zuo Fan, tumalikod at yumuko sa matanda, Senior. Patawad sa aking kamangmangan na hindi ko alam na kayo pala ang Nine Serenities Demonic Sovereign. Walang pakialam na itinanggi ni Nine Serenities, huwag nating palakihin ang formalidad. Ano ang nararamdaman mo matapos mapanood ang sinaunang drama?
Nararamdaman, nag-isip si Zuo Fan, ngayon naiintindihan ko kung bakit nagawa ninyong isulat ang 9 Serenity Secret Records. Oh, hindi pa ako ang bayani sa kwento, pero nakita mo ang karanasan ko? Siyempre, at hindi lang sa pamamagitan ng lawa, kundi sa pakikipag-usap sa inyo, Senior. Napagtanto ko na mahilig kayo sa chismis, ngunit dahil dito, natutunan ninyo ang maraming lihim at sining ng sacred domain para makabuo ng kahangahangang 9 Serenity Secret Records. Humahanga ako, hindi ko na muling titingnan ang mga pasaway na nag-aalangan sa parehong paraan, hihihi. Ahem, nahihiya si 9 Serenities, alam mo na ako ay nasa demonic path, na may mga demonyo sa ating puso. Para matanggal ang demonyo, kailangan mong alamin ang puso ng tao palagi. Bahagi iyon ng trabaho ko. Sinasabi ko sa iyo, ano ang nararamdaman mo sa nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign? Tahimik si Zuo Fan sandali, ako ay nasa demonic path, makasarili. Kahit ang sakripisyo, ito ay para sa iisang tao, hindi para sa mundo. Wala akong ganoong dakilang habag at pagmamahal. Ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign ay ginawa ito para sa lahat ng nilikha, kahit isuko ang Supreme Path. Hindi ko may kakaila ang pagkamangha ko sa kanya. Mas pinili niyang sundan ang landas sa puso niya upang ialay ang sarili para sa mundo. Kahit walang emotion center, karapat-dapat siya sa respeto, mas mahusay siya kaysa sa akin. Makatwira naman ang sinabi mo. Tumingala si 9 Serenities, ngunit paniwalaan mo ba kung sasabihin ko na siya ay ikaw? Nanginginig si Zuo Fan, siya, ako? Mas tama kung sabihin na siya ay nakaraang ikaw. Isang matanda at pamilyar na tinig ang lumingon kay Zuo Fan, ikaw ang matanda mula sa Nether Sea. Paano? Hayaan mo akong ipakilala. Siya ang master dito, ang Rebirth Sovereign. Tagapangasiwa ng nakaraan at kasalukuyang buhay. Ngumiti si 9 Serenities at tumango ang matanda, nakilala mo ang aking mga panghihinayang sa Nether Sea, ngunit nawasak na ito ng Heavenly Sovereign. Pinuntahan kita sa Heavenly Rebirth Lake para makita kung minana mo ang Supreme Path mula sa nakaraan. Ang Supreme Path, naguluhan si Zuo Fan, ano ang nangyayari dito? Ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign ay ang nakaraang ako. Hindi ba siya nagsakripisyo? Kung walang Sovereign Path, ang sirang kaluluwa ay mawawala. Paano siya na-reincarnate dito? Hindi, imposible. Nasunog siya sa wala. Tumawa ang dalawa, si 9 Serenities ang nagsalita, kahit na nawasak, paano ka muling nabuhay, Zuo Fan? Hindi ba sa pamamagitan ng 9 Serenities Secret Records mo, sa pamamagitan ng pagnanasa? Pwede bang muling mabuhay ang sinuman sa pamamagitan lang ng kaluluwa ng iba at pagnanasa? Hindi, ang iyong kaluluwa ay hindi tuluyang nawasak sa detonasyon, nag-iwan ng isang pira-piraso. Kahit ikaw, hindi mo ito mapinsala. Bakit ito protektado? Path ng Sovereign. Oo, pinrotektahan ng landas ko ang iyong kaluluwa mula sa ganap na pagkawasak. Tumango si 9 Serenities, nang mamatay ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign, ginamit ko ang aking path para protektahan ang natitirang kaluluwa niya at muling ipanganak siya. Tungkol sa akin, nag-reincarnate din ako, pero namuhay bilang mortal. Nanginginig si Zuo Fan, kaya ikaw dito. Alala ng isang anino. Ipinaliwanag ng Rebirth Sovereign, isang bakas ng obsesyon. Alam mo, para ma-reincarnate sa Heavenly Rebirth Lake, kailangan iwan ang mga alaala at damdamin. Iniwan ni 9 Serenities ang kanyang kaisipan ng reincarnation para makita ang pagbabalik mo alinsunod sa plano na minana ang Heavenly Daos noon. Doon lamang siya makakahanap ng kapayapaan. Naguluhan si Zuo Fan, anino? Hindi na maituturing kaluluwa, anino lang ng isang isip. Pagkatapos makita ka, ito ay mawawala. Ngumiti si 9 Serenities at tapik sa balikat niya. May pagpipilian ka na ngayon. Minana ang emotional Heavenly Daos at hawakan ang mahalagang kapangyarihan, tuparin ang pangako sa pagpigil sa Heavenly Sovereign na sirain ang mundo. O wala, at hintayin ang kamatayan. Malapit na ang Heavenly Sovereign para agawin ang Rebirth Path. Umiiyak si Zuo Fan, tinatawag mo bang pagpipilian yon? Walang sino man ang gustong mamatay. Siyempre, pagpipilian ng puso yon. Nagpakaseryoso si 9 Serenities, sinabi mo mismo, makasarili kang demonic cultivator. Pero minsan ka ring nasa landas ng emotional Heavenly Daos. Magkaiba ang puso mo kaya imposible ang manaing kapangyarihan. Kahit iisa kayo, ibinaba ni Zuo Fan ang ulo, lahat ay maaaring peke sa mundo.
pero tanging puso ko lang ang totoo. Hindi ko basta susuko ang lahat ng taon sa demonic path. At para sa landas ng pag-ibig, bakit ko nga ba pinili ang demonic path noon? Dahil nandoon ang aking sovereign demonic path. Kaya kahit ano pa ang buhay mo, pipiliin mo pa rin ang demonic path. Kahit anak ka ng makatarungang leader. Bakit pakiramdam ko niloko mo ako? Tumango si Zuo Fan, kung ganoon, bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang makatarungang sovereign path? Ayaw nila. Ako lang ba ang tinulungan ni Master Nine Serenities? Ganoon ba tratuhin ang taong nagsakripisyo para sa mundo? Tumawa ang dalawa. Si Nine Serenities ang nagpatuloy sa paliwanag, mali kung pagbabalakasin mo sila. Lahat kami ay naantig sa iyong sakripisyo para iligtas ang bawat nilalang, at handang isuko ang lahat para iligtas ka. Ngunit para matuto ka sa Nine Serenities Secret Records, ako lang ang pwedeng gumabay sa iyo. Nine Serenities Secret Records. Gaya ng nakita mo, ang pinakamalapit mong sandali sa kapangyarihan ng Supreme Stage ay nang pinagsama mo ang 9 na landas. Ginamit mo ang kapangyarihang yun para kunin ang sugatang path ni Sword Heart at isauli sa sarili mo. Kumikislap ang mga mata ni Nine Serenities, kumpiyansa ako na ang emotional heavenly daos mo ang landas para maabot ang Supreme Stage sa pamamagitan ng pagsasanib ng 9 na human sovereign paths. Walang pag-asa sa mundong ito, kahit gaano man kabigat ang sitwasyon. Kahit lumitaw ang destruction path, may ibang landas para pigilan ito. Ang landas na ito ay ang emotional heavenly daos mo. Nang hindi mo mabuo ang sovereign path mo, baka kailangan lang ng tamang panahon para magsama ang 10 daos. Ang void path at 9 na human paths ang tutulong sa iyo na mabuo ang supreme path at maging Panginoon sa langit at lupa. Sa madaling sabi, pinili ng nakababatang kapatid na kunin ang 10 landas kaysa bumuo ng sovereign path. Hindi hiniling ng Heaven's Will ang pagkawasak, pinangunahan lang ng kanyang sirang emotion center ang landas na ito. Ganun nga, pero mahirap basahin ang kalooban ng Heaven's Will, at kami nakabase lang sa aming pananaw. Sino ang makapagsasabi ng tunay na katotohanan ng Tao? Kahit ang Heavenly Sovereign ay hindi pwedeng magdeklara na siya ang kumakatawan sa mundo. Tanging isang supreme lang, o baka hindi pa nga. Inalis ni Nine Serenities sa isip ang malalim na linya ng pag-iisip, sila ay wala sa abot natin, at ang magagawa lang natin ay sundan ang ating landas para tulungan ang bawat nilalang sa krisis na ito. May kakayahan ka para gawin yon, at nagawa kong likhain ng sining para tulungan kang pagsamahin ang lahat ng landas. Kapag naging supreme ka, gaya ng mundo na pwedeng magkaroon lang ng 10 sovereigns, ikaw ang magiging nag-iisang tao. Pipigil sa paglabas ng destruction ng Supreme Stage. Kahit lumitaw, may kakayahan kang labanan ito. Tumango si Zuo Fan, para pigilan ang Heavenly Sovereign sa destruction path, gusto mong kunin muna ang mundo. Pero hindi ba susubukan ng Heavenly Sovereign na pigilan ako? Ang Sovereign Path ang sumasaklaw sa kapalaran mo. Ako lang ang naggabay sa iyo para sundan ang demonic path. Pero madali lang hayaan ang demonyo na sumanib sa iyo, mahirap labanan. Ang pinakamahirap sa demonic path ay ang paglipat-lipat sa pagnanasa bago mo tuluyang malampasan ang mga demonyo at makita ang puso at isipan ng mundo ng walang pagnanasa. Madali lang sabihin ganito, maraming matuwid na cultivators ang hindi nakatakas sa kanilang demonyo at lalo pang nalunod sa kanila. Tumango si Zuo Fan, Master Nine Serenities, minsan akong walang silbing demonyo, naglalakad ng walang direksyon at nasaksihan ang lahat ng uri ng demonyo. May ilan na nagtatago sa pagiging matuwid, mas mahirap tumakas. Swerte ko lang na matalim ang isip at maingat kaya narito ako ngayon, sa halip na mabuhay ng kaunti bilang maliit na kriminal. Pero aba, may talino rin pala ako sa demonic path, ha. Talino ang sabi mo, natawa si Nine Serenities, alam mo ba kung gaano katagal akong naghihintay sa iyo dito? Mga 5,000 taon, di ba? Bilang ni Zuo Fan, nag-cultivate ako ng ilang siglo sa sacred domain, saka na-reborn 5,000 taon ang lumipas at nag-cultivate ng higit 100 taon, mabilis naman. Umikot ang mata ni Nine Serenities at tumawa ang Rebirth Sovereign, iyon ang buhay mo ngayon. Anong ibig sabihin niyan? Ilang buhay na ba ang nagdaan sa akin? Mula nang bumagsak ang sinaunang panahon, 32 buhay sa kabuuan. Sa karamihan, hindi mo nakuha ang Nine Serenities Secret Records, mas nasayang ang panahon mo. T32, ganun karami, humanga si Zuo Fan.
Ang Demon Transformation Art ay pinagsasama ang lahat ng landas, kaya bawat buhay ay dapat malinis ang slate. Ibig sabihin, lahat ng nakaraang landas ay kailangang linisin. Kaya bawat reincarnation ay tinatanggal ang mga alaala mo. Mga 5 beses lang ang nakakuha ka ng 9 Serenity's Secret Records. Maswerte ka at narito ka sa pagkakataong ito. Sa ibang pagkakataon, minsang natakot kang mag-training, minsan gaya ng disciple mo, ayaw bitawan ng cultivation at namatay sa backlash. Ang mga simpleng demonyong sinisisi mo noon ay ikaw mismo sa nakaraang buhay. Talento yan. Paano ito posible? Namutla si Zuo Fan, pero nakuha ko ang 9 Serenity Secret Record sa iyong libingan. Kung nahanap na ito, sino ang naglagay pabalik? Sabay na sumagot ang dalawa, ang Heavenly Sovereign. Ano, itapon mo na yang mukha ng gulat. Sa 32 buhay, bantay sa lakay ang Heavenly Sovereign sa atin, pati Sacred Domain. Akala mo hindi siya magiging maingat sa 9 Serenity Secret Records? Alam niya ang lahat? Siyempre, bakit hindi niya pinigilan? Bakit? Shrug ni 9 Serenities, nang makita niya ang 9 Serenity Secret Records, reincarnated ka na ng ilang beses, at ang talino niya ay dapat na nakonect ang mga dots. Pero nakatulong din sa kanya ang plano natin. Hindi niya kayang alisin ang bewitching sa kanya mismo, ni pilitin ang Emotion Sovereign. Kaya nakatutuwa siyang hintayin na gawin ito ng Emotional Sovereign Path mo. Bewitched, nasira ang Void Path kaya imposible ang Supreme Stage. Bakit hindi siya matutuwa na nagkaisa ang 10 landas? Nakakatulong rin ito sa plano niya. Bukod pa rito, kayang hawakan ng Void Path ang lahat, kahit ang Sovereign Paths. Pero pagsamahin ng mga ito ay lampas sa kanya. Nang makita ang Demon Transformation Art ko, siguradong napatawa siya ng malakas nang unang makita ang plano natin. Hindi niya pipigilan tayo. Napansin mo ba na pinamunuan ka namin sa lahat ng ito? Humimok si Zuo Fan, hindi ba pwede niyang kunin ang Demon Transformation Art kung gusto niya? Bakit hinintay pa ako? Ano ang unang babala ng Demon Transformation Art? Tanggalin ang nakaraang cultivation mo. Kung para sa Heavenly Sovereign, kailangan niyang bitawan ang Sovereign Stage Cultivation at pati ang Sovereign Path. Itinaas ni 9 Serenities ang kilay. Ang pinakamalakas na Sovereign ay hindi handa na ipagsapalaran ang Supreme Stage o Void Path para lang sa kung anong art. Ang sobrang panganib, baka bitag pa. Ano ang gagawin mo kung ikaw siya? Tumango si Zuo Fan, oo nga, hindi nais ng magagaling na expert na magsimula mula sa wala. Kahit mas matagal ang paglalakbay, hindi sulit ang panganib. Kahit Sovereign ay mag-aalangan, walang lakas loob gawin, at hindi rin umaasa sa iba na may mahihina. Ikaw lang, ang nakababatang kapatid. Ang pinakamahusay. Pero 32 reincarnations ang nagpapatunay ng kakulangan mo sa demonic path. Hindi na siya makapaghintay at kumilos, ginabayan ka. At nagtagumpay dahil sa mahusay na master, Napapikit ang mukha ni Zuo Fan, bakit parang pareho kayo ng Heavenly Sovereign? Parang sabay kayong nanlalaro sa akin. Tama ka, kapag naglalaban ang masters, sa bukas nila ginagawa. Ikaw ang pawn namin. Kahit magkaiba ang layunin, nagtagpo ang interes. Handa rin ba kayong gabayan ako? Siyempre, inilatag namin ang pundasyon sa buong mundo para gabayan kapag training mo sa Demon Transformation Art. Tumango si 9 Serenities, ang Sacred Domain ay nasa pangangalaga ng Nether Sovereign at iba pa, iniwan ang kanilang imahe sa iba't ibang realm. Pinili ni Sovereign yun na dalhin ang path sa Mortal Domain sa pamamagitan ng Whirlwind Tunnel at ipaalam kay Kunpang ang plano natin. Nasa iyo na lang ang pagdating. Ang isang cultivator ay adventurer muna, karamihan sa Mortal Domain ay pupunta sa Allbeast Mountain Range. Kabilang ikaw, kung hindi ako pupunta, kung gagalawin ang unang plano, may plan B. Oo, ang handang isuko ang Sovereign Path mo. Ngumiti si 9 Serenities, ang demonic path ay pinakamakasarili. Kung kayang isuko mo, ibig sabihin na lampasan mo na lahat ng pagnanasa at demonyo, tinapos ang demonic path gamit ang Demon Transformation Art. Sa puntong yun, mababasa ang kapalaran mo sa langit, at magpapadala si Sovereign yun ng taga-akay sa iyo para tanggapin ang manaing inheritance at marating ang parehong conclusion. Kaya pala, huminga si Zuo Fan. Hawak nila ang buhay ko sa kanilang mga kamay, sunod-sunod sa bawat stage na aking nalampasan. Kung walang planong umubra,
mauwi sa karaniwan ng buhay hanggang pwede na akong gamitin muli. Ginamit ninyo ako parang laruan. Hindi, ang laruan ay sa kapalaran ng iba. Kami naggabay lang at hindi kumokontrol sa bawat desisyon mo. Malakas ang salita ni Nine Serenities, gaya ngayon, wala kaming kontrol sa gusto ng puso mo. Ang pagpili ay sayo. Hawak mo ang lahat, pati ang pag-asa namin at buhay ng lahat sa mundo. Tiningnan ni Zuo Fan ang dalawa at tumango, sige, tanggapin ko na ang manaing buhay ko. Oh, naiintindihan ko. Sa bulwagan ng Luo Clan, nakaupo ang tatlong sacred beasts at tinapos ang kanilang kwento. Huminga si Dragon Ancestor, tadhana ang Heavenly Sovereign at si Zuo Fan na magkita. Pareho silang naglakbay sa parehong Heavenly Daos, pero magkasalungat ang landas, magkapatid na naglalaban. Tumango si Kunpang, sa paglinang nina Zuo Fan at Heavenly Sovereign sa 10 landas, ang isa ay nakamit ang resulta, ang isa ay nakaranas lamang. Sino man ang mauna sa Supreme Path ang magpapasya sa kapalaran nating lahat. Mumurang si Xiao, ano na lang ang magagawa natin ngayon? Abalahin ang focus ng Heavenly Sovereign at bigyan si Zuo Fan ng oras. Serious si Kunpang, kakailanganin natin ng maraming eksperto. Kilin at Kiaor, kayo ay sasama sa akin at sa matandang dragon. Pagsasamahin natin ang buong sangkatauhan at tutulungan kayong maging ganap na sacred beasts. Tumango ang dalawa, tumingin si Xiao kay Sword Child, sasama ka sa akin. Ang lugar kung saan naabot ni Sword Heart ang kanyang path ay makakatulong sa iyo. Bilang demonic sword ni Zuo Fan, ang kalaban mo ay ang espada ng Heavenly Sovereign. Tama. Kumapit ng puwersa si Sword Child, handa na sa labanan. Sila lang ang tunay na makakatulong. Hindi nag-aksaya ng oras ang tatlong sacred beasts at umalis, iniwan ang Luo Clan na walang plano. Nag-isip si Luo Yunhai at sumigaw, lahat, sino man ang handang mamatay kasama ko, malugod kayong sumama. Yunhai, sigaw ni Luo Yunchang, alam niya ang plano niya. Huminga si Luo Yunhai ng malalim, sa ganitong panganib. Walang ligtas. Ang pagkawasak ng mundo ay wakas sa ating lahat. Mahina man tayo, pero gaya ng pagsalakay natin sa Invincible Sword, magtatagumpay tayo. Hindi natin kayang banta ang isang sovereign, pero kahit sandali lang na mapabagal sila, sapat na. Lumabas si Luo Yunhai mula sa bulwagan kasama ang iba, handang mamatay. Hindi siya pinigilan ni Luo Yunchang, pinaikit ang mata at umaasang darating si Zuo Fan sa oras upang iligtas si Yunhai. 3 araw ang lumipas, pinangunahan ni Luo Yunhai ang buong Emperor Land sa digmaan laban sa Mirror Moon Cottage. Tinitingnan nila ang hangganan at pinamunuan ni Li Jingtian at iba pang puwersa ang maliit na gusali. Pagpasok nila, nagkalat sa lupa bilang piraso lamang mula sa isang malakas na hangin. Daan-daang nahulog sa sandaling iyon. Nagulat ang mga tao, may ilan sa eksperto ng 8 Emperors, lands na sumali sa Luo Clan, hindi pa naranasan ang ganitong massacre. Ngunit hindi nagpakita ng takot ang Luo Clan. Sa pagkakaroon ng militar bilang core ng kanilang gawain, alam nila ang panganib ng digmaan. Una, para protektahan ang tao ng isang third-rate empire, ngayon, para protektahan ang mundo, dahil dito nakapaloob ang mga minamahal nilang tao. Para sa kanila, handa silang lamusong sa impyerno kahit alam na walang epekto. Ito lang ang magagawa nila para sa kanilang tao. Nagpatuloy ang mga waves ng eksperto mula sa Sacred Domain, pinamunuan ng mga mataas na opisyales ng Luo Clan, sa hangganan upang sirain ito gamit ang kanilang sariling laman at dugo. Libo, pagkatapos milyon-milyon. Lahat sumabog sa shower ng dugo. Ang ganitong sakripisyo ay wala lang sa harap ng barrier ng Heavenly Sovereign. Ngunit marahil, ang walang tigil na sigaw at ingay ay may epekto, dahil lumabas ang 8 half-sovereigns. Whoosh! Nagliyab ang sword energy at pinatay ang 10,000 tao. Sumigaw ang isang pulang-haired na lalaki, kung gusto nyong mamatay ng ganoon kadali, mamatay na lang kayo na nakasabit sa puno gaya ng mga insekto, sa halip na magingay sa tenga namin. Nakakainis sa master sa kanyang cleansing. Mahusay, kaya nandito kami. Ngumiti si Luo Yunhai, kung maabala natin siya, sulit ang kamatayan namin. Kumikibot ang mata ng pulang-haired na lalaki, sulit ba ang pagkalugi ng maraming buhay? Talaga, nag-signal si Luo Yunhai at pinamunuan ni Qiu Yanhai at ang asawa niya ang isa pang atake laban sa 8 half-sovereigns gamit ang kanilang imperial marks. Boom!
Hinampas ng walong ito gamit ang mga daliri at lahat naging abo, pati na ang mga naunang elders ng Luo clan. Hindi kumunat ang mata ni Luo Yunhai. Nakatutok ang isip habang bumagsak ang kamay niya muli. Pinapadala ang Heaven and Earth Sages na sumusunod ng walang mali. Nakisipit ang pulang-haired na lalaki, nagtataka. Gusto ba nilang mamatay ng walang kabuluhan? Humph, kung kukunin ko ang ulo niya, magbabago ang isip nila. Lumitaw ang lalaki sa harap ni Luo Yunhai at hawak ang leeg, kunin ang ulo at susunod ang katawan. Ang kamatayan mo ang magpapakalat sa kanila. Kayo ay mahihina lamang, halos walang halaga sa aming oras. Gawin mo na. Nang uyam si Luo Yunhai, maaaring mamatay ako, pero hindi sila umatras dahil alam naming lahat ang isang pangunahing katotohanan. Ang pag-urong ay wakas ng mundo, pati sila. Isang araw pang buhay ay sulit. Mali. Akala mo para sa amin ito? Hindi para sa inyo. Umiling si Luo Yunhai, ngumiti, narinig ko ang tungkol sa Heavenly Sovereign, na napalibot ka sa kanya ng matagal kaya nakalimutan mo ang lakas ng sangkatauhan. Sa ibang pagkakataon, matatakot tayo sa half-sovereigns. Pero hindi ngayon. Sa likod namin ang mga taong dapat naming protektahan. Ang tinig ni Luo Yunhai ay damaloy sa kalangitan, umalingaw-ngaw sa puso ng lahat. Ang eksperto mula sa 8 Emperors, lands ay nag-atubili sa pag-atres, nagalit, at sumugod din. Bam! Ipinadala si Luo Yunhai sa ere, umuubo ng dugo, patay. Ngumisi ang pulang-haired na lalaki ngunit natigilan. Nalaman niya na ang pagkamatay ng leader ay walang epekto sa iba. Gaya ng sinabi ni Luo Yunhai, hindi sila nag-alala sa sarili. Mga mangmang, pinagtawanan sila ng 8 half-sovereigns habang pinapatay ang mga tao. Nang ibabaw ang pula sa kalangitan dahil sa dagat ng dugo. Ang kakaiba, walang umiiyak sa kalungkutan. Nakatayo si Swordheart sa harap ng courtyard, tahimik na pinagmamasdan ang tanawin bago tumingin sa silid ng Heavenly Sovereign. Tinanong ng Heavenly Sovereign, may gulo pa ba sa paligid? Reyna ng kalangitan, dumating sila para abalahin ang iyong cleansing. Hindi sila aalis. Humph, mga mangmang na akala nila maabala nila ang aking meditasyon sa ingay. Totoong mangmang, hindi alam ang walang silbing lahat ng ito. Pero hindi sila titigil. Side ni Swordheart, hindi ko pa nakita ang mga langgam na nakikipaglaban sa half-sovereign, lalo na sa marami. Sana ba nilang talunin sila sa dami lang? Tahimik ang Heavenly Sovereign at umalis si Swordheart. Nagpatuloy ang ingay sa labas sa loob ng 3 buwan. Dinyugo ang lupa at natabunan ng bangkay sa milya-milya. Namangha ang 8 half-sovereigns sa patuloy na paglusob sa ibabaw ng mga bangkay. Napagmasdan nila ang mundo at nakakita ng maraming aspeto ng sangkatauhan, ngunit hindi tulad nito. Ito na ba ang huling pagsubok bago mamatay? Hindi. Marami na silang nakitang ganitong kabaliwan. Iba ito. Bawat tao dito ay naging bayani ng alamat, isang walang takot na mandirigma. Ngunit wala pang ganitong ideal. Hanggang ngayon, papalampasin ko na sana kayo sa ibang pagkakataon. Whoosh! Lumitaw ang isang malaking imahe ng ilabas ng pulang-haired na lalaki ang sacred body at nagpakawala ng scarlet wave. Ngunit dumating kayo ng isa pang beses at wala akong choice kundi maging malupit. Hindi umatras ang mga tao. Tumango siya, sige, hahayaan ninyo akong iligtas kayo mula sa buhay. Whoosh! Bumagsak ang sword wave na tila kamatayan, ngunit hindi kumunat ang mga mata nila. Bam! Lumitaw ang isang maliit na figura at pinigilan ang atake, Swordheart. Alternasyon. Nagyanig ang kalangitan sa malakas na pagsabog at umatras ang 8 half-sovereigns sa gulat. Ang tunay na Swordheart sa courtyard ay nanginginig at huminga ng malalim. Ang aura ng isang sovereign. Natagpuan ng batang yon ang kanyang path.